Balitang Pulis Gapo. Isang mapagpalang Huwebes sa ating pong lahat. Magandang umaga, lungsod ng Olongapo. May 1 na po ngayon ay araw na ginugunita natin ang magigiting na manggagawang Pinoy. Ayan, tama ka dyan ma'am. No? Isang magandang umaga po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Sa ating mga guro, nurses, manggagawa sa pabrika, magsasaka, mga tsuper, mga CQ at ibang mga empleyado na bumabangon araw-araw para sa kanilang pamilya at para sa kanilang kinabukasan. Saludo po kami sa inyong lahat. Ngayon, araw ng manggagawa, pinagdiriwang din natin. Hindi lamang ang inyong sipag at tiyaga, kundi pati na rin ang inyong mga karapatan sa makatarungang pagpasahod, ligtas na kondisyon sa trabaho at pagkilala sa dignidad ng bawat manggagawa. Hindi madali ang inyong laban, lalo na sa gitna ng patuloy na pagsubok ng ekonomiya. Ngayon, ang inyong katatagan, patuloy ang pag-ikot ng ating lipunan. Kayo ang tunay na bayani ng ating panahon. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Patuloy tayong makiisa para sa isang lipunan na may pagkapantay-pantay, makatarungan at dangal para sa lahat. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan. Dito lamang po yan sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang Public Information ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynold Parintela, ang Community Affairs Section PNCO ng Olongapo City Police Office. Samahan niyo po kami ngayon para ipaabot ang sa ating mga kababayang Olongapenyo ang ating mga programang pinalakas through online upang ihatid ang mga hahalagang kaganapan at impormasyon dito sa ating lungsod. Ito po ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa lungsod ng Olongapo sa pamamagitan po yan ng ating PNP activities sa ilalim ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam. At patuloy po sa pagsasakatuparan na gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At ang lahat ng yan ay patuloy naming ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, kaakibat ang ating partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy, mga ka-okay, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula April 21 hanggang April 27, 2025. Sa kabuuan ng Olongapo City Police Office sa pangunguna ng ating City Director ay nakapagtala ng 7 drug personality mula sa matagumpay na isinagawang 7 anti-illegal drug operations kung saan nakapagkumpiska po tayo ng 6.8 grams of shabu na may kabuuang standard drug price na 46,763 pesos. Kaugnay nito, isang street level individual ang matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng City Police Drug Enforcement Unit sa may barangay Banikain, lungsod ng Olongapo noong April 23 taong kasalukuyan, kung saan naaresto ang isang alias Unyoy sa pamamagitan ng ikinasang buy-bust operation na kumpiska sa mga sospek ang 3 pirasong sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 5 grams at may standard drug price value na 34,000 pesos kasama ang 500 peso bill na nagsilbing mark money. Sa kabuuan, nasa pangangalaga ng nasabing tanggapan ng sospek at nahaharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon po sa ating City Director, patuloy na palalawigin ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra iligal na droga bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kaayusan sa lungsod sa gitna ng nalalapit na 2025 national and local election
para sa kampanya at kaligtasan ng bawat mamamayan. Magbabalik po ang Balitang Pulis Gapo matapos lamang ang ilang paalala. Manatili pong nakatutok sa himpilan ng 97.5. Balitang Pulis Gapo. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. At sa pagkapatuloy po ng ating programa, narito naman po ang accomplishment on wanted person. 6 na wanted persons naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operations. Kaugnay nito, isang most wanted person ang nadakip ng tracker team ng Police Station 5 sa pamumuno ni Police Major Exodus Rodriguez sa kanilang sinagawang manhunt operation sa may barangay Santa Rita, Olongapo City noong April 22 taong kasalukuyan. Base sa report na isang alias Manny ang nadakip dahil sa kasong acts of lasciviousness under Article 336 of the Revised Penal Code in relation to Section 5 Paragraph B at Section 10A ng Republic Act 7610 na inisyu ng Regional Trial Court Branch 73 sa lungsod ng Olongapo na may inirekomendang piyansa na abot sa halagang 480,000 pesos. Ihaharap ang nadakip na akusado sa City Prosecution Office ng Olongapo para sa legal na paglilitis. At para naman po sa ating accomplishment on anti-illegal gambling operations, 2 individual naman ang naaresto mula sa ikinasang anti-illegal gambling operations ng Police Station 1 sa may Arthur Street, Barangay West Bakbak, lungsod ng Olongapo noong April 21, 2025. Huli sa aktong paglalaro ng Kara Cruz ang mga suspect sa kahabaan ng nasabing lugar at bukod sa nakumpiskang 3 pirasong 1 peso coin na ginamit bilang toss coins at 550 pesos na bet money na may iba't ibang denominasyon ay na-recover din sa mga suspect ang higit kumulang 1 gramo na may standard drug price na 3,944 pesos. Nasa pangangalaga po ng Police Station 1 ang mga nasabing suspect at nananatili sa kanilang custodial facility. Para naman sa ating campaign against loose firearms, 2 baril ang nasa kustodiyan ng Olongapo City Police Office dahil sa pinaigting nitong operasyon kontra Boga. Kaugnay nito, isang Colt 5.56 rifle ang nasa kustodiyan ng Olongapo City Police Office na voluntaryong isinurrender sa tanggapan ng Police Station 1 noong araw ng Linggo, April 26, 2025 for safekeeping. Layunin po ng operasyong ito na paigtingin ang ating kampanya against loose firearms at isa sa mga programa ng PNP sa Revitalize Oplan Katok na kung saan kailangang ma-account ang mga registered firearms, ma-deposit ang mga baril na unrenewed registration at makumpiska ang mga unregistered firearms na kadalasang ginagamit ng mga kriminal sa kanilang illegal activities. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment ng inyong kapulisan sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay at gayon din po ang pamahalaang lungsod ng Olongapo. Para naman sa ating information operations, kasunod ng direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muling pinapaalalahanan ng PNP at ang lahat ng mga police station, ng ating mga pulis sa kanilang mahalagang papel upang matiyak ang tahimik at maayos na 2025 national and local election. Habang papalapit ang eleksyon, matibay ang PNP sa kanilang pangako na pangalagaan ang integridad ng demokratikong proseso at protektahan ang mga karapatan ng bawat Pilipinong botante. Binibigyan diin ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na napakahalaga ng papel ng PNP sa pagpapalaganap ng kaayusan lalong-lalo na po ngayong eleksyon. Patuloy din na sumusuporta ang PNP sa kampanya kontra bigay ng Commission on Election at partikular ang Commission on kontrabigay na hinihikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa pagmimili at pagbibenta ng boto. Ang PNP po ay mananatiling tapat sa aming misyon para matiyak na ang 2025 election ay isasagawa ng maayos sa tunay na kagustuhan ng Pilipino na walang anumang iligal na panghihimasok o manipulasyon. Muli pong magbabalik ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala
at manatili pong nakatutok sa 97.5. Balitang Pulis Gapo. Muling nagbabalik ang balitang Pulis Gapo. Ang Olongapo City Police Office ay nagpapaalala sa ating mga kababayan patungkol sa pagpapakalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ibahagi online. Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa komunidad. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito na hindi inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ilalim ng ating batas na tinatawag na Anti-Fake News Act of 2017. Naniniwala ang Olongapo City Police Office na ang pagkalat ng mga peking balita ay isang seryosong bagay at may kaparusahan. Nananawagan sila sa publiko na maging responsable sa pamamahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. At para naman sa ating community engagement, Olongapo City Police Office tiniyak ang seguridad sa debate ng mga kandidato sa pagka-mayor at vice-mayor. Matagumpay na naisigawa ng Olongapo City Police Office ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa ginanap na debate ng mga tumatakbo sa pagka-mayor at vice-mayor noong April 27, 2025 sa Casa Hilda Resort Function Hall sa Barangay Sangtalita, lungsod ng Olongapo. Pinangunahan ni Police Major Exodus Rodriguez bilang Ground Commander at Police Captain Eduardo Del Leon Jr. bilang Deputy Ground Commander na mula sa Police Station 5 ang nasabing aktibidad at isinagawa sa ilalim ng pamahalaan ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umayam. Dumalo rin sa naturang kaganapan ng COMELEC officer na si Miss Maria Luisa Lumandan. Naroon din ang mga kinatawan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting at National Movement for Free Election. Sa klaw ng security plan ng Olongapo City Police Office ang pagsusuri sa lugar bago ang kaganapan, pagtalaga ng tauhan ng estrangherong lokasyon, crowd control, pamamahala sa trapiko at mga hakbang sa seguridad matapos ang activity. Wala naman pong naitalagang hindi kanais-nais na insidente bago, habang at matapos ang debate. Pinupuri po ng inyong Olongapo City Police Office ang pakikiisa ng lahat ng mga dumalo at mga election monitoring groups sa pagpapanatili ng isang mapayapa at matagumpay na debate. Naninindigan po ang inyong Olongapo City Police Office sa pangako nitong tiyakin ang ligtas na kapaligiran para sa lahat ng demokratikong proseso sa lungsod ng Olongapo. At iyan ang ilan sa ating mga accomplishment on community engagement at intensified information operation. Siyempre, ang lahat po ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikaing isulong ang ating programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalong maging malapit ang ating mga kababayang Olongapenyo ang serbisyong publiko ng Pulis Gapo. Dumako naman tayo ngayon sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Magbabalik ang balitang Pulis Gapo matapos lamang ilang paalaala at manatiling nakatutok. Dito lamang po yan sa himpilan ng 97.5. Balitang Pulis Gapo. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong balitang Pulis Gapo. At sa pagpapatuloy po naman ng ating programa, dumakot po tayo sa pamimigay ng safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Ayan, umpisahan natin yung ating safety tips sa Ligtas Sumbak Safety Tips, ano? Ayan, katulad nga ng ating sinasabi, gusto nating paalalahanan ng ating mga ka-okay para sa gabay pagmamaneho. Ayan, isang safety tips po natin, tiyakin na ikaw ay nasa mabuting kondisyon para magmaneho at matiyak ang pagiging kalmado. Ano, napaka-importante nun, partner. Lagi ring magsuot ng seatbelt sa sasakyan at magsuot ng mga helmet kapag ikaw naman ay nakamotorsiklo.
Ayan, tandaan po din natin yung ating blow bagets. Ano ba yung ating blow bagets? Siyempre, nandiyan dyan, i-check po natin yung ating battery, yung ating lights, yung ating oil, ang ating sasakyan, siyempre yung tubig, yung brake, mga ka-okay. Nandiyan dyan, siguraduhin din po natin na okay yung air natin, yung gas, yung engine, siyempre yung tire, at siyempre ganun din po, siguraduhin po natin nasa maayos na kondisyon ng ating mga sarili, lalo na yung ating mga drivers. At dahil naihanda na rin natin ang ating mga sasakyan, siguraduhin namang tayo ay susunod sa batas trapiko at naku po, iwasan po natin ang masyadong mainit ang ulo habang tayo ay nagmamaneho. Huwag sumabay sa init ng panahon. At syempre mga ka-okay, panatilihin po natin yung angkop at distansya ng ating sasakyan. At isa ito sa mga hindi maiwasan ay yung pagmamaneho na gumagamit ng cellphone. Iwasan muna po natin yan. At kung maaari, huwag po tayong magmaneho ng nakainom ng alak. At dahil dyan po nagsisimula yung ating mga aksidente. Actually, partner, hindi yan kung maaari. Talagang dapat hindi uminom. Alam po natin, yung maging sabi nga natin kanina, part ng ating blow bagets is yung ating sarili. Therefore, i-condition po natin na kung pupunta po tayo sa mga party o sa mga handaan, siguraduhin po natin wag na po tayong uminom. Lalo na po kung ang pagbalik natin tayo po ang driver at malayo-layo po ang ating at lalo biyahe. na kung meron tayong mga kasamang mahal sa buhay na nakasakay din sa sasakyan na ating pinagmamaneho. Ayan, syempre, partner, gusto din nating magbigay ng safety tips kung paano naman makaiwas sa heat stroke, Ang heat stroke po ang pinakamalubhang sakit dala ng init ng panahon kapag ang ating katawan ay nag-overheat at hindi humuhupa sa pamamagitan ng pagpapapawis dahil sa dehydration at humid environment. Kaya dapat tayo ay uminom ng sapat na tubig, At maaari ay wag din ho natin bibiglain yung pag-inom ng malamig na tubig kasi maaaring ito po ay makapag-induce or makapagsimula po ng pagpapalpitate ng biglaan ng ating puso. Alam mo dyan, partner, dyan ako, yan yung isang na-oobserbahan ko sa'yo. Nakakatuwa kasi nakikita ka laging may dalang tumbler. Napakadami kong iniinom tubig talaga. Na maganda pong practice ng kahit natin lahat na, 'di ba? Minsan hassle pa yung pupunta ka sa convenience store para bumili ng water. Na po pwede naman na magdala tayo ng tumbler natin nang sa ganun maya-maya tayo nakakainom ng tubig. Tama ka doon. At syempre, iwasan din po natin magbilad. Kung hindi naman po kinakailangan, iwasan po nating bumilad sa gitna ng araw, lalong-lalo na po yung oras di peligro, yung mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Minsan nga, ma'am, kahit na alas 5, alas 6 na ng gabi, ay napakainit pa din. Oo, pero kaya yun naman po, hanggang hindi naman kinakailangan, mas magandang manatili na lang po tayo sa loob ng ating tahanan. At syempre, kung tayo po ay lalabas ng ating mga tahanan, magsuot po tayo ng sombrero o gumamit ng payong para kahit papaano ay meron po tayong panangga sa init ng araw. Malaking bagay din, malaking tulong din po yung pagsuot ng mga light colored dress. 'Di ba? Nakakapayat kasi kapag itim, pero syempre nakaka-contribute siya sa init ng panahon, yung init ng katawan. Siyempre, iwasan din po ang ating mga physical activities, lalo na po sa tanghali at hapon, lalo na po kapag kasagaran, nung talagang tirik ng araw. Ayan, kapag nabanggit natin kanina yung mga party-party, kasiyahan, pang mga a-attend po tayo ng mga ganyang okasyon, iwasan po nating uminom ng alak ng alanganing oras, yung maaga pa. Lalo na ngayon, ma'am, karamihan ngayon ay puro reunion. Kaya walang katapusang, walang humpay na pag-iinom ng alak ang mga nangyayari. Kaya iwasan po natin ang pag-inom ng alak, lalo na po sa sobrang init ng panahon. At makakatulong din makakatulong ka partner, yung pagligo ng malamig na tubig. At hindi naman din pinagbabawal na sumobra ka sa 3 beses maligo sa isang araw. Yes. Nakakababa kasi yan ang temperatura ng ating katawan. Ayan, yan po ang ating mga safety tips ngayon. Ingat po tayo lagi mga ka-okay. Ayan, sa pagkakataong ito, magbigay tayo ng hotline number natin. Napaka-importante po mga ka-okay. Lagi po tayo nagpapaalala ng ating mga hotline number. Siguraduhin po sana natin na nasa cellphone po natin yung mga yan. At kung posible naman ay i-quick dial po natin. In case of emergency, madali po tayo makakatawag ng tulong.
Ayan, maaari po kayong kumuha ng mga ballpen at lapis para siguradong mailista po ninyo ang aming mga hotline numbers. Para naman po sa mga nais dumulog sa Olongapo City Cyber Response Team, no? Ito po ang kanilang hotline number, 0908-590-5564. At para naman po sa ating Olongapo City Headquarters, 0998-598-5546. At narito din po ang Mobile Force Company hotline number, ang 0920-415-4070. At para naman po sa Police Station 1 na nakakasakop po sa Barangay Kalaklan, West Bahak-Bahak at East Bahak-Bahak, narito ang kanilang hotline number, 0998-598-5547. At para naman po sa nakakasakop po sa Barangay New Banikain, New Kababae, New Ilalim at West Tapinak, narito po ang hotline number ng Police Station 2, 0998-598-5549. At para naman po sa hotline number ng Police Station 3 na sumasakop sa Barangay East, New Asinan, Pag-asa, Kalalaki at East Tapinak, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5561. At sa Police Station 4 naman po na sumasakop sa Barangay Old at New Cabalan, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5563. At ang Station 5 naman po na sumasakop sa Barangay Mabayuhan, Gordon Heights at Santa Rita, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5567. At ang Barangay Barreto na sinasakupan ng Police Station 6, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5569. Para naman po sa ating social media account, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. Paki-like and share din po ang aming FB account, Olongapo City Police Office. Diyan nyo po makikita ang mga activities and programs, accomplishment na isinagawa po ng inyong kapulisan. Also, follow our YouTube account, ang Olongapo City Police Office. Ganun din po, paki-follow din po ang page ng Subic Broadcasting Corporation and 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Paki-tune in lang din po tayo at tuwing Sunday 3 to 4 p.m. Meron din po tayong Police Gapo Disiplinado Radio program sa K5 News FM 88.7. At nais din po namin promote ang programang Sumbong Nyo Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 ng hapon hanggang 1:30. Ganon din ang programang Alagad ng Batas tuwing Biyernes ng gabi, alas 3 hanggang alas 8 po ng gabi. At ang Police News Network Facebook page. Nais ko rin po munang batiin ang pagdating po ng aking mga kamag-anak po from La Union, si Marjun, si Makmak, si Mikmik, si Neo, ganoon din po si Mati. Ayan, welcome po sa Olongapo, mula po yan sa San Fernando, La Union, at galing po sila ng New Zealand. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula po sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Master Sergeant Reynald D. Parentela. Muli po sa pamunuan mo ng Olongapo City Police Office, sa ngalan ng aming City Director, Police Colonel Charlie D. Omayam, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Station Manager Ma'am Eileen Jane Gordon, kay Pastor Erwin Cabalang ng Right from the Heart Ministry, siyempre kasama sina DJ Claire, DJ Miko, Sir Andrew and Sir Mel, ayan, for giving us the valuable opportunity to amplify our Police Gapo Accomplishment Report. Siyempre, ganun din po nagpapasalamat tayo, no, sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa atin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ang ating kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Lieutenant Mary Ann Isadaba. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig sa ating programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ito po ang Balitang Police Gapo.